Magandang araw mga kababayan, nais ko pong i-share sa inyo at balikan ang part 8 ng Chris Pao. Ano nang gagawin natin ngayon? Alam mo, mapapagalitan na naman ako nito ni Kuya eh. Ang tigas ng ulo mo. Ayaw mong makinig sa akin. Bakit ako ba palagi yung sinisisi? Kuya, nasa tamang edad na ako. Eh, kaya ko na magdesisyon sa sarili ko. Sana maintindihan niyo naman ako eh. Paano kita maintindihan? Yang tigas-tigas ng ulo mo. Kita mo, tumakas ka pa. Buti na lang naabutan pa kita doon sa may tulay. Eh kung hindi, siguro wala na. Nandoon ka na sa kanila ngayon. Kahit sino-sino lang yung kinakausap mo. At nagtanong ang kuya niya kung sino yung lalaki na kausap ni Chris na doon sa may tulay. Sino na naman yung lalaki na kinausap mo doon sa may tulay? Action. Si dito yun, kuya. Yung dati nanliligaw sa akin. Tsaka yung mga nagsasabi kung anong tingin sa akin, wala naman yung ambag sa buhay ko eh. At lalo naman sa atin, di naman nagpapakain sa atin yun. Kaya huwag kayong makinig. Eh, nakakahiya nga sa mga tao eh na kung kahit sino na lang yung nakatingin doon sa inyo, eh ano pag sabihin nila? Wala akong pakialam sa mga sinasabi nila. Masaya ako sa ginagawa ko. Di ba pwede, kuya, supportahan niyo na lang ako? Matanda na ako eh. Nasa tamang edad na ako. At habang patuloy nilang pinagtalunan tungkol sa mga pangyayari, tuloy rin ang pagtatanggol ni Chris na kay Sir Paul. Sa unting panahon na kasama ko si Sir Paul, lahat naman ng kabutihan yung nakikita ko eh. Wala namang masama dun. Wala naman ako nakita na ano sa kanya. Bakit galit kayo sa kanya? Pwede bang tumigil ka na, ha? Sino bang pamilya mo? Sila o kami? Kuya, dapat maintindihan niyo din ako. Hindi na lang palagi ako yung sumusunod sa inyo eh. Eh, kami yung kuya mo eh. Kami yung nakakaalam kung ano yung mas magandang kinabukasan para sa iyo. Kinabukasan? Pero sumusobra na kayo, kuya eh. Nasasakal na ako sa inyo. Ay, At dahil sa patuloy sila nagtatalo hanggang umabot sa punto na sinampal si Chris na ng kuya niya. gusto kitang dalhin doon kay kuya para sa kinabukasan mo lang din naman. Kinabukasan? Tigil-tigilan mo ko sa kinabukasan, kuya. Kung iniisip niyo yung kinabukasan ko, sana pinag-aral niyo ako dati pa. Bakit ikaw, kuya? Palamunin ka lang din naman eh. Tambay. Sumusobra ka na. Kagustuhan ko ba yan na mag-standby ako dito sa ating bahay? Eh, alam mo naman na mahirap lang tayo eh. Kaya nagpakahirap si kuya doon sa Maynila. Para makuha ka lang dito at ano pa eh, mataas pa yung panahon at pwede ka pang makapag-aral doon. Kapal ang mukha mo para sampalin ako. Eh, sumusubra ka na kasi. Hindi nakagawa, sampalin ako, ikaw pa. At dahil sa sobrang sakit na naramdaman ni Chris na napagpasyahan niya na umalis na lang. Talaga magpapapigil. Ano ba, kuya? Huwag mo na akong pigilan, naalis ako. Saan ka naman papunta? Ano ba, kuya? Malaki na ako, pabayaan mo na ako umalis. Alam ko na yung ginagawa ko. At si Sir Paul naman pinuntahan si Edito para kausapin. Ikaw muna ako mausap. Oy, Brad. Ba't napadalaw kayo? Ay, oo nga. Nasaan na si Sir Paul? Hindi tayo, Brad. At dito tinanong ni Sir Paul si Edito. Tagal na ba kayo nagkikita? Isang beses lang kami nagkita ni Chris, no? Muna nga akong lukuhin yung edito. Oo, kasi Hindi, alam kong matagal na kayo nagkikita. isang beses lang talaga. Kasi tumakbo siya tapos naparaan ako. Hindi, pinasakay ko na lang siya. Bakit ngayon ka pa nagpakita sa kanya? Pagkatapos mo siyang iwanan nung date niyo noon, ako yung sumalo lahat ng ginawa mo. Tapos ngayon babalik ka?
Hindi ko kasi inasahan ang pangyayari, sir. Ang tagal mong hindi nagpakita sa kanya. Tapos ngayon babalik-balik ka pa. Mahal mo na ba siya? Pero, sir, Huwag mo kong mga pero-pero dito. At sa pagkakataong ito napasigaw si Sir Paul sa pagtatanong kay Edito. Ang tanong ko yung sagutin mo, mahal mo na ba siya? Ano? Ba't di ka makasagot? oo, sir. Ano mo ba yung sinasabi mo, Edito? Si Krishna, dalaga yan. Hindi mo kasi alam, Eds eh. Hindi mo alam yung mga sakit na pinagdaanan ni Krishna. Minsan na siyang nasaktan ng dahil sa'yo. At ako yung nandun. Sumalo sa lahat ng yon. Tapos ngayon, ganyan yung gagawin mo. May asawa ka na, Eds. Pagkatapos na sinabihan ni Sir Paul si Edito, may inamin si Sir Paul sa kanya. Tsaka isa pa. May gusto kong sabihin sa'yo. Mahal ko si Krishna. Kaya pala ganun ang reaksyon mo. Kasi may gusto ka pala kay Krishna. Hindi ko sinasadya, Eds, na ganun yung mararamdaman ko sa kanya. Mula nung nawala ka, naging masaya ako na lagi siyang kasama. At nakita ko, ganun din naman siya. Kung ano man ang maging desisyon niya. Kung ano man ang maging desisyon mo. Sana tagumpay kayo. Salamat na lang, Eds. Alis na ako. Patakbuhin ba, Day? At sa pag-alis nila Sir Paul at sa hindi inaasahan na makita nila si Krishna na naglalakad. A few moments later. Krishna yan, Daya. Ha? Yan o. Oh, si Krishna nga. Krishna! Bakit nandito ka? Ano nangyari sa'yo? At dito tinanong ni Sir Paul si Krishna kung anong ginawa ni na Edito sa tulay. Anong ginagawa niyo sa tulay? Nag-uusap lang naman kami. Tsaka aalis ako noon sa amin kasi maglayas ako. Tapos di ko naman alam na yung nasakyan ko pala na motor, si Edito pala yun. Pupuntahan daw ako sa bahay. Ano namang nangyari doon? Nag-usap lang kami, nag-explain siya kung bakit hindi siya nakarating ng date namin. Yun lang. Bakit ano ba sinasabi niya sa'yo? Mahal ka niya. Nakakapot sa ganyan. Umamin na siya sa akin. Kaya ako nang galing dito. Kinausap ko siya. Nalaman ko lahat. Mahal ka niya dito. Yan sabi ko sa kanya. Ako na lang siguro yung nanay, oh. Ako na lang yung magpaparaya. Bakit ganun? Wala rin pala kayong pinagkaiba ni Edito? Iiwan mo din ako? Pagkatapos nilang mag-usap, umalis si Krishna. Sabi ko lang yung kasi akala ko kayo na. Manhid ka ba? Naguguluhan na ako sa'yo eh. Ano ba sa'yo? Krishna! Sandali lang! Sino ba talagang mahal mo? Ikaw! Ito ba yung sinabi mo? Narinig mo naman siguro yung sinabi ko, di ba?
Pero ikaw pa rin ang hinahanap ng mata. May pagkakataon ba, sana'y muli kang makita, at sasabihin ko na buong tapang ikaw pa rin ang laman ng puso kong walang hanggan. Kumusta ka na? Sana'y maayos ang